Magandang araw po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong segment, Tanong at Sagot sa Biblia, at ang ating pong bibigyang linaw ngayon na katanungan, ipinagbabawal ba sa mga Kristiyano ang pagkain ng dinuguan? Let me repeat, brethren in Christ, ipinagbabawal ba sa mga Kristiyano ang pagkain ng dinuguan? Mga kapatid, ang ating pong paunang sagot, pwede kumain ang Kristiyano ng dinuguan. Let me repeat, brethren in Christ, pwede kumain ang Kristiyano ng dinuguan. Bakit po? Sapagkat tandaan po natin na ang pagbabawal na kainin ang dugo, ito lang po ay para sa mga Hebreyo, para sa mga Israelita at para sa mga Hudyo, mga kapatid, at ito po ay mababasa po natin sa Leviticus 3:17, Tagalog ang Biblia, magiging palatuntunang palagi sa buong panahon ng inyong lahi sa mga Israelita, sa lahat ng inyong tahanan na hindi kayo kakain ng taba ni ng duguman. Kaya tandaan po natin mga kapatid, ang hindi pagkain ng dugo, ito po ay hindi ipinagbawal sa Kristiyano. Ulitin ko po, ito po ay ipinagbawal lamang sa mga Hebreyo na paglaon ay naging Israelita, na paglaon ay naging mga Hudyo, mga kapatid. Dahil tandaan po natin, ang iglesia na tinubos ng ating Panginoon ay pinalaya po ito sa lahat ng pamatok, pinalaya po ito sa lahat ng kautusan, sa lahat ng mga batas, lahat ng panuntunan, mga kapatid, at ito po ang wika ni Apostle Paul sa Galatians 5:1, Tagalog ang Biblia. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo, magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Kaya maliwanag mga kapatid na pinalaya tayo upang tayo ay maging malaya, brethren in Christ, first and foremost. Alam naman po natin ang makabubuti at makakasama sa atin, in particular sa tinatawag po nating pagkain. Bawal ba talaga ang dinuguan na kainin? Let me repeat, brethren in Christ. Bawal ba talaga ang dinuguan na kainin? Lalo na kapag ito ay mayroon pong puto, mga kapatid, ay talagang ito ay nakakatakam at ito po ay malinamnam, mga kapatid, at masarap, of course. So, ngayon mga kapatid, ito po talaga ay bawal na kainin dahil sa ibang mga sekta, ito po ay mahigpit na ipinagbabawal sa kanila dahil kapag kumain ka ng dinuguan, parang pakiramdam or sa kanila na ikaw ay maruming-marumi na, at ang iba pa nga ay pag kumain ka ng dinuguan ay hindi ka naligtas. Aba mga kapatid, mukhang ang dinuguan ang nagiging dahilan para tayo maligtas, or ang dinuguan ang magiging dahilan para tayo mapahamak. Hindi ho gayon mga kapatid. Again, ang tanong, bawal ba talaga ang dinuguan na kainin? Of course, our answer is not, brethren in Christ. Bakit po? Sapagkat dito sa Luke 10:8, ito ang wika sa Tagalog ang Biblia. At sa alinmang bayan na inyong pasukin. Take note, brethren in Christ, ito po ay nung inatasan ng ating Panginoong Kristo ang kanyang 12 disciples na pasukin ang mga bayan-bayan. Ito po ay mga bayan ng mga hintil. Let me repeat, brethren in Christ. At sa alinmang bayan na iyong pasukin at kayo'y kanilang tanggapin, ay kanin ninyo ang mga bagay na ihain sa inyo. At tulad nga po ng sinasabi natin mga kapatid, ang mga hintil ay kumakain po talaga ng dugo. Kaya dito, sabi ng ating Panginoon, pasukin ninyo ang mga bayan at kapag kayo ay tinanggap nila, kanin ninyo ang mga bagay na ihain sa inyo. Let's say for instance, ang napasok nilang bayan ay kumakain po ng dinuguan at inihain ito sa mga alagad. Tiyak na kanila po itong kakainin, mga kapatid, dahil ang wika at bilin ng ating Panginoon,
kanin ninyo ang mga bagay na ihain sa inyo. Ito rin po ay winika ni Apostle Paul, brethren in Christ, sa kanya pong unang sulat sa mga taga-Korinto. At mababasa po natin ito sa 1 Corinthians 10:27, Tagalog ang Biblia. Kung kayo'y aanyayahan ng isang hindi sumasampalataya at ibig ninyong pumaroon, ang anumang ihain sa inyo ay kanin ninyo at huwag kayong magsipagtanong ng anumang dahilan sa budhi. So nakita po ba natin mga kapatid, of course, common sa mga di mananampalataya ay talagang sila po ay kumakain ng anumang nais nilang ibigin. At we could say nakasama po dito ang pagkain ng dugo. Pero ang sabi po dito, mga kapatid ni Apostle Paul, na kung kayo ay aanyayahan ng di mananampalataya at ibig ninyong pumaroon, ay anumang ihain sa inyo ay kanin ninyo. Mga kapatid, take note the word anuman, mga kapatid. Kaya pwede po kumain ng dinuguan, mga kapatid, dahil ito rin po pa ang dagdag ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 10:25, Tagalog ang Biblia. Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo at huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi. So, lahat ng ipagbili sa pamilihan ay kanin ninyo. Siyempre, ang mga pilosopo, sasabihin nila, nabibili ang lason sa palengke, nabibili ang mga bagay na hindi makakabuti sa kalusugan ng tao o makakasama ng tao, tulad po ng chlorine, tulad po ng Clorox. Brethren in Christ, ito ba ay maring kainin? Of course not. Ang tinutukoy po dito ay yung mga nabibili sa pamilihan na pagkain. Kasi ang konteksto dito, sinasabi ni Paul, lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo. So, ibig sabihin, pagkain ang tinutukoy po ni Apostle Paul na nabibili sa pamilihan. At again, lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo, mga kapatid, at nabibili po sa pamilihan ang dugo, mga kapatid. Kaya we can conclude na pwedeng kainin ang dugo dahil ang dugo ay nabibili po ito sa pamilihan. Bakit po, mga kapatid? Dahil alam naman po natin na lahat ng ating ipinagpasalamat sa Diyos ay pinababanal ito ng ating Panginoon. Ito po ay ating mababasa sa 1 Timothy 4:4-5, Tagalog ang Biblia. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat, sapagkat pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin. So, maliwanag, mga kapatid, kung tinanggap naman po natin ang ating pagkain, or in particular yung dinuguan na may pagpapasalamat, aba mga kapatid, ito po ay pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Dahil ang wika po ni Apostle Paul sa Romans 14:6, Tagalog ang Biblia, ang nagmamahal sa araw ay minamahal ito sa Panginoon, at ang kumakain ay kumakain sa Panginoon sapagkat siya'y nagpapasalamat sa Diyos. At ang hindi kumakain ay hindi kumakain sa Panginoon at nagpapasalamat sa Diyos. So parehas lang naman po yan, nagpapasalamat sa Diyos. Hindi ka kumakain, nagpapasalamat ka sa Panginoon. Kumakain ka, nagpapasalamat ka sa Panginoon. So parehas lang naman po, nagpapasalamat sa ating Panginoon, mga kapatid. At again, kapag ang pagkain ay ating pong ipinagpapasalamat ito sa Diyos, ito po ay pinababanal sa pamamagitan po ng panalangin, mga kapatid. Na ito pa ho ang advice at mungkahi po ni Apostle Paul dito sa Romans 14:14, Tagalog ang Biblia, nalalaman ko at naniniwala akong lubos kay Jesus na Panginoon na walang anumang bagay na marumi sa kanyang sarili,
maliban na doon sa nag-aakala na ang anumang bagay ay marumi, sa kaniya'y marumi ito. Nakita po ninyo mga kapatid ang logic? Sa mga tao, kapag ang isang bagay ay marumi sa kanya. Pero sa mga tao na ang bagay ay malinis, ito ay malinis sa kanya, mga kapatid. It depends upon sa ating perspektibo, mga kapatid, or it depends upon sa ating pong pananaw. Kung ang isang kinakain natin ay marumi ngayon sa iyo. Pero kung ang kinakain natin ay malinis naman, para sa atin, malinis nga ito. Iyon ang sinasabi po ni Apostle Paul sa mga mananampalataya sa Roma. Remember these things, brethren in Christ, no need to judge and argue one another. If you are fruitarian, if you are vegetarian, if you are meatitarian, or if you are pescatarian, brethren in Christ, wala pong halaga kung ano man po ang diet yung mayroon po tayo, mga kapatid, sa Panginoon, dahil ito ang sabi po, mga kapatid, ni Apostle Paul muli sa mga taga-Roma, na huwag tayong humatol sa mga kumakain ng pagkain. I-particular natin, huwag tayong humatol sa mga kumakain ng dinuguan, yung mga hindi namang kumakain ng dinuguan. Tingnan po natin sa Romans 14:1-3, Tagalog ang Biblia. Datapwat, ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kanyang pag-aalinlangan. May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng bagay. Take note. Ulitin ko lamang po. May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay. Ngunit ang mahinay kumakain ng mga gulay. Ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain. At ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain sapagkat siya'y tinanggap ng Diyos. So, maliwanag naman po mga kapatid na wala pong argue kung tayo po ay fruitarian, vegetarian, meatitarian, or pescatarian, mga kapatid, o anuman ang diet na mayroon tayo. Kung hindi ka namang kumakain ng dinuguan, huwag mong hatulan ang kumakain ng dinuguan. At ito naman pong kumakain ng dinuguan, huwag mo rin po ipagwalang bahala ang hindi kumakain ng dinuguan. Ganun lang po mga kapatid ang sinasabi po doon ni Apostle Paul, dahil may mga tao, ang wika ni Apostle Paul, na may pananampalataya na makakain ang lahat ng bagay. Take note, may tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng bagay, included na po ang dinuguan, mga kapatid. Kaya kung tayo ay naniniwala na pwede naman nating kainin ang dinuguan, why not? Bakit hindi po tayo kumain ng dinuguan? At kung para sa iyo, bawal kumain ng dinuguan, hindi huwag kang kumain ng dinuguan. Basta huwag mo lang hatulan yung mga kumakain ng dinuguan na parang pakiramdam natin ang dumi-dumi nila, para bang hindi sila sumusunod ng salita ng Diyos, hindi sila karapat-dapat na maging anak ng Diyos, parang hindi sila maliligtas. Don't be like that, brethren in Christ. Kasi ulitin ko po, ang kaligtasan ay hindi po nakabase sa kinakain natin, mga kapatid. At there is an exemption, mga kapatid, sa bagay na ito. Ano po yung exemption? Huwag kumain kapag labag sa iyong kalooban or budhi. Huwag kumain kapag labag sa iyong pananampalataya. Let me repeat, brethren in Christ. Huwag kumain kapag labag sa iyong kalooban or budhi. Huwag kumain kapag labag sa iyong pananampalataya. Dahil, mga kapatid, ito ang wika ni Apostle Paul sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, at ating mababasa sa Romans 14:20-23. Ito ang wika sa Tagalog ang Biblia. Huwag mong sirain ang gawa ng Diyos dahil sa pagkain. Tunay na ang lahat ng mga bagay ay malilinis. Let me repeat. Tunay na ang lahat ng mga bagay ay malilinis. Gayunman ay masama sa tao ang kumakain ng laban sa kaniyang
budhi. Mabuti ang huwag kumain ng lamang kati, ni uminom ng alak, ni gumawa ng anuman, kasama po dyan ang pagkain ng dinuguan, ni gumawa ng anuman na katitisuran ng iyong kapatid. Ang pananampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong sarili sa harap ng Diyos. Mapalad ang hindi humahatol sa kanyang sarili sa bagay na kanyang sinasang-ayunan. Ngunit ang nag-aalinlangan ay hinahatulan kung kumakain, sapagkat hindi siya kumakain sa pananampalataya, at ang anumang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. So nakita po natin mga kapatid, kailangan i-consider natin yung ating conscience, yung budhi mga kapatid. Yun nga po ang sinasabi natin kaninang kalooban. At yung ating paniniwala at pananampalataya, kung ito naman po ay labag sa ating kalooban or sa ating pananampalataya, ay huwag po nating gawin ang isang bagay, kasi lahat ng ginagawa natin na hindi sa pananampalataya, ito po ay kasalanan sa Diyos mga kapatid. Kaya mahalaga na maunawaan po natin ito, dahil ito ang winika po ni Apostle Paul in his conclusion, brethren in Christ, sa 1 Corinthians 10:30-31, Tagalog ang Biblia. Kung nakikisalo ako na may pagpapasalamat, bakit ako'y aalipustain ng dahil sa aking ipinagpapasalamat? Kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinom man o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. As long as, brethren in Christ, ang ating kinakain ay nakakaluwalhati naman sa Diyos, ay wala pong problema mga kapatid, as long as you do it for the glory of God. Kaya yun po ang naging conclusion. Kaya kumakain man tayo, gawin mo sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga kapatid, umiinom man tayo, gawin natin sa kaluwalhatian ng Diyos, o anuman ang ating ginagawa, do it all for the glory of God. Mga kapatid, I hope that I answered the question. Ipinagbabawal ba sa mga Kristyano ang pagkain ng dinuguan? Ang ating sagot, mga kapatid, ay hindi, sapagkat ang hindi pagkain sa dinuguan ay ito ay pinag-utos lamang sa mga Hebrew people, sa mga Israelites people, at saka sa mga Jewish people, brethren in Christ. Kaya pwede kumain ang Kristyano ng dinuguan. And that is our answer, brethren in Christ. And I hope na minsan pa tayo napagpala sa ating pong segment, Tanong at Sagot sa Biblia. If ever na tayo po ay may mga katanungan or mayroon tayong clarification, don't hesitate to comment, brethren in Christ, your question or your clarification, para sa susunod nating pagtatalakay ay bibigyan po natin ng katugunan, kasagutan, ano man ang inyong mga katanungan or clarification hinggil sa topic na ito, mga kapatid. At para po tayo ay magkaisa sa tinatawag po nating pananampalataya. Muli, mga kapatid, salamat po sa inyong oras. May God bless us all, and thank you for watching.